Pwede tawagan niyo ako, walang ganong kausap dito ko. Konti lang kami, 4 lang kami. Yung mga nakiki-aircon dito. Galing ng kabilang estasyon. Palibasa tapos na yung program doon, dito naman nakiki-aircon. Ay! Maligayang pakikinig mga kaibigan sa mga nakaantabay ngayon sa Ibayong Dagat. Hello po. If you're trying to call the line tonight, call the number, yung Manila line natin, 846-8051 or 832-6171, mga kaibigan. Papa Jack, may sakit ka ba? Pause lang. Tsaka may singaw. Pero wala akong sakit. Wala akong ubo, wala akong sipon. Nagtusiran ako. 2-in-1, tusiran. Siyempre, di ba? Para magampanan ng maigi yung mga obligasyon sa buhay. Lalo yung mga may dobling trabaho dyan. Doble kayod, doble ang pagkakataon magkasakit. Pag nag-aubot sipon, mag 2-in-1, tusiran ka na. Dextromethorphan, HBF, Phenylephrine, HF, Paracetamol is the generic name of tusiran. Forte, if symptoms persist, consult your doctor. Maligayang pakikinig mo sa mga sa aking Unilever family. 2-in-1 tusiran. Kahapon, mga kaibigan, nandiyan ako sa labas ng office namin. Naglalakad ako. Sabi sa akin, Papa Jack, pengin tusiran. Ano ko, butika? Naglalakad ako, may akong tusiran. Hello po sa aming mga staff dyan sa aming butika namin sa Seminary Road, ang The Generex Pharmacy. Kamusta kayo? May caller na tayo mga kaibigan. Yan eh. Ano ba yan? May tumawag talaga. Uwi na ako. Hello? Yes, good evening po. Ano po order nila? Sino to? Yes. Yes. Yes, pangalan mo? Leia po. Ha? Leia po. Hi, Leia. Taga saan ka? Dito sa Hong Kong po. Nasa Hong Kong ka ngayon? Yes. Oh, sosyal. Ang trabaho mo dyan, te? Naglo-look after nung lola. Caregiver. 105 years old. Uy, talaga? Yes. Ano, ba ang pasensya mo, ha? Yes, sobrang haba po. Siyempre, di ba? Tatanda ka rin din, di ba? You get to a point where you become gray and old and you will need yung kilometric na pasensya ng mga tao nakapaligid sa'yo. So, ngayon pala magtanim ka na. Pay it forward. So, down the line, di ba, pag ikaw naman tumanda, yung tiyagang yan na meron ka sa inaalagaan mo, aanihin mo yan. Yes, naani ko na po. Inaani mo na? Bakit? Diba? Paano? Yes, po. Ba yan? Anyways, ate, what can I do for you tonight? Hinihingi lang po ng advice po. Taga saan ka sa Pilipinas? Mindanao po. Saan doon? North Cotabato. North Cotabato. North Cotabato. Diyan ba yung Tinago Falls? Ay, hindi. Hindi pa ako nakarating doon or hindi sa akin. Kasi 1989 pa po ako nasa Manila eh. Talaga? Yun po. At doon na rin po ako nakapag-asawa. Asa asawa mo? Sa Pilipinas po. Andito? Sa Pilipinas po, yes. Ilan taon na siya? Ilan na mag-asawa? 1989? 21. Tagal na rin. Yun po. Ilan anak nyo? No baby. Ha? No children. Wala? Yes po. Parang kayo mag-jowa for 21 years. Anong problema nyo ngayon? Kasi kasi sa family kasi namin, umpisahan ko po sa kasi we're 11 po kasi sa we're 11 brothers and sisters. Tapos nung time na hirap po kasi kami sa buhay. Tapos yun nga po, nakipagsapalaran ako pumunta sa Manila hanggang sa nakapag-asawa ako.
Inaakalang yung attention na hindi ko nakukuha po sa parents ko, yung makukuha ako pag nag-asawa ako, pero hindi. Sana talaga. magulang ang hinanap mo, hindi jowa. Pa? Wala. Kasi gano'n naman po yung ano. Ikaw, Jollibee tayo. Kasi po minsan po kasi parang lalo na pag responsible yung napangasawa mo tsaka yung malambing, yung thoughtful, di po ba? Parang para ba yung ano, yung pagkukulang minsan nung ano, kasi syempre 11 nga po kami. Kaya kumbaga hindi ko nakuha yung attention o kaya yung talagang yung gusto mo na ano na concern sa magulang kasi nga marami nga po kami. Tapos yun po. Okay, wait lang i-qualify natin yung complaint mo ha. Opo. Okay. Hindi mo nakuha yung attention that you thought deserving ka, tama? Yes po. Alright. Dahil ba pabaya yung magulang mo o dahil marami kayo? Dahil marami po kasi kami. Wala ka sa lugar magreklamo. At saka po kasi, naintindihan ko naman po yun. Okay. Kaya po, hoping nga na makukuha ko yun sa magiging husband ko nung dalaga So, po. meaning ate, nag-asawa ka not because you love the guy. That's not the first reason. Nag-asawa ka because you are looking for attention. Para bang naging practical lang po ako nun sa buhay. Kasi kumbaga, hirap nga po kami sa buhay. Tapos nung lumuwas ako sa Manila, tapos nung nakilala ko yung guy na yun, bang meron siyang stable trabaho, tapos parang naging practical lang para maranasan. Parang nasa isip ko po kasi parang ito na yung buhay na para makahon ako, tapos ma-experience ko naman yung okay, yung medyo okay na kahit pa paano. Pero hindi po talaga yung yung lalabasan nung Lalabasan ng nung pag-aasawa ko po, parang hindi lalabasan ng ka dyan? parang po yung parang hindi po yun yung naging desire ko po, parang hindi siya natupad. Although yung sa material na bagay, yung iba nakuha ko, pero yun palang mga bagay na gusto natin or yung gusto ko na na buhay is hindi pala yun talaga ang Okay, wait lang. We are talking about your life right now, ate. Yes. Napakalawak ng scope natin. You are 48 and as you look back, ate, you try to analyze and reassess how you've been doing your life and you don't like what you remember. Ganun kasimple. Tama? Okay. Yes. Tama, di ba? Opo. I'm sure, ate, if I will give you tonight, ate, a magic wand to bring you back 20 years down the line, or back, ate, sorry, 20 years back, you will gladly grab that wand, ate, and go back and do things better. Tama? Opo. Kasi you don't like the life that you have right now. Period. You are not happy with it. Well, guess what, ate? Wala namang ibang, there's no other choice. This is your life. Either be happy with it, do something di ba? Productive with it, or spend the remainder of your life na malungkot ka. What's your problem? Yes. Tapos nun nga, nung nagsama na kasi kami, tapos yung bang parang syempre pagka boyfriend mo pa lang, hindi mo talaga siya makikilala 100%, di po ba? Tapos nung nagsama na nga po kami, nandun na yung mga hindi magandang pag-uugali, yun po yung nakikita ko. Tapos, pero syempre, since nga nag-asawa ako, tapos yun nga may pinangako ako nung kinasal ako na yung, diba, yung for better or for worse. Parang ganun pinanindigan ko yun kahit na nahihirapan ako. Tapos yung pamilya niya, yung mahirap, basta mahirap pakisamahan kasi nung time na binata pa kasi yung asawa ko, parang siya yung takbuhan ng pamilya. Tapos nung nag-asawa na kami, pag lumalapit sila, syempre hindi sila lahat na pagbibigyan gawa ng, yun nga, may asawa na nga yung kapatid nila. Tapos parang sa akin sila nagagalit gawa ng, akala nila ako yung nag-aano sa asawa ko na yung wag silang tulungan, yung something like that. Which, tiniis ko yun for 7 years.
na ano, magkakasama kami doon sa isang compound po. Tapos, yun nga time na parang ano, nahihirapan na talaga ako, yun nga, nag-apply nga po akong ano, magtrabaho sa labas. Tapos yun nga po, yun nga, tsaka yung pag-uugali din ng asawa ko, yung ganun. Hindi maganda. In a way na para bang hindi siya masyadong thoughtful, para bang yung nagmumura, yung ganun po. Hindi naman po ako sanay sa ganun. Tapos yun nga, ano ko na lang na umalis ng bansa para nga pagsapalaran, baka sakaling, kasi masyadong stress, tapos hindi ako nabubuntis. Para bang hindi talaga naka-focus doon sa pagsasama namin kasi nandun pa rin siya sa barkada, yung parang ganun po. Tapos yun nga, sabi ko, siguro, ano na din yun, way na din ng Panginoon yun na para ma-realize namin kung talagang... No. Ayoko ng ganyan. Stop blaming the Lord for the decision that you made. You said, ayoko ng ganyan. Okay. You go ahead and pray. But do not tell yourself and claim to yourself na way ni Lord yan. That was your way. Tigilan niyo ako. So what I mean, Papa, kasing nag-abroad ako, para bang doon niya na-realize yung kahalagahan ko as an asawa niya. Tapos yung hirap ng buhay na nag-iisa siya. Tapos kasi dati nung nagsasama po kasi kami is ulang na lang suotan ko siya ng brief. Yung parang ganun, yung todo alaga talaga po ako. Ano masama doon? Yun nga po, hindi po. Pero what I meant is, hindi siya natuto sa, kumbaga, pareho kaming nagtatrabaho po sa factory. Tapos, lahat ng trabahong bahay, ako okay, ganda na. Alright. Leah, medyo naguguluhan ako kung saan papunta yung usapan natin ngayon. Okay. Tapos, yun nga po. What is the purpose of you calling the show tonight? Yun kasi, nung kasing nasa Taiwan ako, bago kasi ako umalis, meron akong namit na, yun nga, yung guy. Tapos, yan. Yun po. Tapos nung akala ko po kasi ayoko na nga kasi bumalik dahil nga ayoko na yung ganung buhay kasi parang never pa akong naging masaya yung ganun po. Tapos, pero nung afternoon, sabi ko, nung after 3 years nung umuwi ako, sabi ko, bigyan ko siya ng chance para magbago. Kaya lang, yun nga, nagstay lang ako sa Pilipinas ng mga 11 months. Tapos, pumunta din na naman ako dito sa Hong Kong. Siguro, meron siyang pagbabago. Palagay ko na lang nasa 65% yung ganun. Out of 100% ganun. Tapos yun, nung nandito na nga po ako pero hindi ko tinupad yung usapan namin nung guy na yun kasi nga ayoko magkasala. So, may takot pa rin ako sa Panginoon. Kumbaga, sabi ko... So, hindi ka nakapagkita sa lalaki yan? Hindi po. Pero nagkita kami nung kasi na-meet ko lang kasi siya sa sa barko. Tapos yun nga, yung siya yung nagre-reach out sa mga family ko. Alright, ganda. So nagre-reach out siya sa family mo. Na-meet mo tong lalaking ito sa barko? Opo. So you met the guy personally? Yes. Alright. Ano ang inabot ng inyong relasyon? Wala. Ako lang po, nung umuwi ako, hindi na ako nakipag-communicate sa kanya kasi ayoko na makipagkita kasi sabi ko... I mean, nagkita kayo sa barko, ano ginawa ninyo? Kasi ganito, you are presenting a story to me ate, at nalalaking nabit mo sa barko, and afterwards, he's reaching out sa... Wala naman, kung baga, nagkaroon lang kami ng, yun nga, nag-propose, pero, yun nga, nag-propose? Pas 30 pa lang ako nun po. Nag-propose ate. Ipaliwanag mo sa akin, anong klaseng pagtatagpo ang nangyari? Kasi seaman po kasi siya eh. Okay. Tapos nun nga, nung nag-meet kami, tapos yun nga, nalaman niya. Kasi parang naging kaibigan ko siya kasi medyo bata siya sa akin. 6 years, younger siya sa akin. Tapos you're not answering my question. Babalikan ko lang ulit, ha? Oo. Namit mo, gaano katagal kayo sa barko ate, namit mo siya? 3 days po. 3 days. Sa loob ng 3 araw na yan, magkasama kang lalaking to sa barko? Opo, kasi crew po siya doon eh. Alright. Ano ginawa niyo? Pagkagabi kasi pumupunta siya doon sa namin kasi kasama ko doon yung pinsan kong may asawa. Did you have an intimate moment or moments? Yun, tapos yun nga, yung wala naman kasi noon lang nung Again, alright, Leah? Po? I hate 2 people in my show. First, yung mahina magsalita. Opo. Pangalawa, yung ipokrita. Hindi po. Alright, ganito
You met a guy sa barko. You were with this guy for 3 days. Alright? Opo. After that, the guy, di ba, went to the extent of reaching out sa family mo. Huwag mo akong papaniwalain ate na wala kayong inabot para tawagan niya yung family mo. Noon after na nung bumaba na kasi ako, nakuha niya yung number ko, tapos yun. Hindi niya nakuha, binigay mo. Opo, binigay ko kasi hiningi po niya, tapos Yeah, yun. alam mo ate, you want to lessen all your association dun sa kasalanan. Nakuha niya. Opo, binigay ko po kasi hiningi Binigay po. ko po, opo. Binigay ko po sa kanya. Tapos yun nga po, nung afternoon, noon pa lang siya nag-start na, tumatawag siya sa cellphone ko. Tapos, yun nga, inaano niya yung family ko. So, that time kasi nagkaroon ng problema yung kapatid ko sa Manila. Tapos, tinulungan niya na para yung ayusin yung mga So, ticket. after ng pagkikita sa barko ate, never na kayo nagkita ulit, never na. Hindi na po. Ang Hindi. kausap na lang niya yung family mo. Opo, tapos Alright, okay. phone lagi siyang tumatawag. Tapos, Sa family mo, sinong kausap niyo sa family mo? yung kapatid ko po. Sino pa? Yun lang po kasi hindi naman marunong managalog yung So wala kayo naging relasyon? Nagkaroon lang po sa phone, parang ganun po. Tapos, yun nga, meron kaming yun nga, pag uwi ko. Tapos sabi niya, hati daw kami sa annulment, sabi niya. Okay, ganda na. Ate, ganda na. Tulungan mo ako maniwala sa kwento mo. Kasi, diretsyang kita, hindi ako naniniwala sa'yo. You met a guy sa barko on board the ship, tama? Opo. Alright. You spent 3 days sa barko, nakilala mo na lalaking to. Opo. Ang kwento mo, nakuha niya yung number mo, pagbaba na lang niya, tama? Opo. Yung ganyang kaiksi na pagsasama ninyo, ate, it resorted, di ba, to this guy helping your family financially. To the point na nagkaroon ng lalim, even yung annulment, balak niya i-finance. You want me to believe, ate, na in 3 days, eto yung naging abot ng relasyon ninyo? Hindi ko po alam, basta lang na-in love siguro ako, tapos ganun din siya. Kasi nga, yun nga, parang naawa siguro siya kasi nung kunwanto ko yung mga yung mga karanasan ko po as a married woman. Parang naawa siya sa akin. Tapos, yun nga, sabi niya na, bakit daw ako nag-i-stay kung ganyan daw na hindi daw maganda yung pagsasama namin. Naawa daw siya sa akin, tapos ganun. Kasi nga, hindi naman ako nag-pretend na okay ako, tapos hindi ako nag-pretend na dalaga ako. Nakita niya na meron akong wedding ring that time. Tapos parang naawa siya. Tapos yung, siguro nahulog din yung loob daw niya kasi nga yung marami din akong advice sa kanya. Sabi ko, hindi ganun kadali. Kasi di ba yung mga seaman sabi nila yung daming babae. Kaya sabi ko, kailangan hindi, wag padalos-dalos. Sabi ko ganun. Kasi mahirap yung nakatali ka na tapos yung bang mahirap makawala o kumawala. Sabi ko. What's your point, calling the Shirley? Tapos Because yun honestly, ate, your story is in contrary sa kwento mo. Mahirap padalos-dalos. Okay. Nakipagrelasyon ka nga eh. Hindi ka padalos-dalos 3 days lang. Yun nga po, ewan ko lang, ayun nga po ang mali ko. Tapos nung na yun, hindi ko na po, inano ko na po siya. Yung bang hindi ko na siya nire-reply o hindi ko na binigay yung Gaano katagal yung yung communication ninyo? From the time na nakilala mo sa barko yan hanggang hindi ka na nag-reply sa kanya. hanggang sa umuwi po ako ng Gaano ka? Ilang taon yan? from 2001 po yata yun till 2006 po. Yung Sa 5 years? po. Okay. For the record, in aid of legislation, Senado? Sa loob ng 5 taon, that's kalahating dekada. Alright? Po. Okay. Pero Papa Jack, Teka lang, may tanong ako sa'yo. Once lang kayo nagkita. opo, nung sa barko po. Hindi Tapos yun nga, nung nasa Taiwan kasi grabe yung yung communication namin. Tapos yun, para bang sure na kami na yung pag-uwi ko is magsasama kami. Pero yun nga, hindi ako tumupad sa usapan kasi natakot po ako noon. Kasi sabi ko, bata siya sa akin, baka lalo pang maging yung buhay ko. Kasi yun nga, meron na akong phobia ba sa asawa ko. Yun, ako yung... Noong time na yun, ate, active yung marriage mo. Yes po. Tapos yun, nahuli ako. Just to bluntly lay it out sa'yo, ate. Okay. Nanlalaki ka noong time na yun. For 5 years, nanlalaki ka. Opo, true, lang naman po. Well, I do not need your justification. Nanlalaki ka. Gago to. Mumurahin kita rito.
Wag mo akong tinatarantado sa kwento mo. Opo, pero Papa Jack, hindi po talaga yun pinaka-problema po. Ano ba yan? Kumbaga, parang yun na yung umpisa. Ang hirap intindihin na. Nagpa-probe pa ako, walang yakin, hindi pala yung problema mo. Sorry po. Tapos yun nga po, nung nandito na po kasi ako, tapos sabi ko, binigyan ko ng chance yung asawa ko na ano. Pero yun nga, nung nandito ako, iba naman na yung ginawa niya po. Yun nga, nagsasabong siya, tapos yun, minsan daw, nababalitaan ko na nung pera house daw siya. Tapos nung sa Facebook kasi, meron yung dating nanliligaw din sa akin. Tapos yung nagkaanoan kami sa Facebook. Tapos yun, nagkataon na meron din siyang problema sa asawa niya. Para bang itinuloy niya kasi nung nanliligaw po kasi pa yung asawa ko po. Yun, pareho silang nanliligaw. Tapos nag-giveaway daw siya kasi nga yun nga, pinag-iinitan siya noon ng parang may group kasi yung asawa ko noon eh. Tapos yun, nag-ano siya, gumiba up siya. Tapos yun, na ano din kasi po siya eh, napikot siya nung babae din. Naging jowa mo rin yan. Hindi ko naging boyfriend, Papa Jack, pero yun, nanliligaw siya sa akin. Tapos yun nga, nagkita na naman kami sa Facebook. Tapos yun nga, nagkataon na yung kinuwento niya yung buhay niya. Tapos yung paano siya nag-asawa. Tapos ganun din ako. Para bang nagkapalagayan yung loob namin ulit. Tapos parang yun, parang tumatabang na po ako sa asawa ko. Kasi yun, naano ko na yung sa mga bisyo niya. Tapos yun. Wait lang. I don't have to want to talk about your husband yet. Okay, mamaya yan. Okay. Stop trying to paint a bad image of him. Because honestly, if your problem sa asawa mo ate is yung pananabo niya at sugal, alright, you are no better person than him. Nang lalaki ka eh. So wag mo akong bibigyan. Kasi alam mo, umpisa pa lang ate, you tend to claim that you are a victim of your own marriage ate. You are not. As a matter of fact, ate, alam mo na nagpakasal ka, hindi ka nagpapakasal kasi mahal mo yung lalaki. Nagpapakasal ka kasi ginagamit mo siya. If you suffered, shut the F up. Ayoko nang... Na-develop naman po ako. May sinasabi ako. Opo, na-develop naman. Teka lang, may sinasabi ako. Di ba? Nung nagpakasal ka dyan sa lalaking yan, ginamit mo lang siya. I do not care, ate, if along the line, na-develop ka, congratulations. Di ba? Opo. But honestly, if you are not the victim or a victim of your own stupid decision to marry someone, not because you love the person, congratulations, you're getting what you deserve. Ganun. Diba? And now, gusto mong papadyak na-develop ka? Totoo yan? Opo, na-develop For 5 years na lalaki ka, you planned another life with somebody else. For 5 years. 21 years, ate, may lalaki ka. Diba? For 21 years, for 5 years may lalaki ka. Pero yun, ano naman. Teka lang ha, kwentahin natin para makita mo yung overview natin dito. 21 years ka na may asawa, tama? Opo. Ilang taong ka ng kasal nung minahal mo yung asawa mo? Hindi naman talaga siya nawala 100% yung ano, doon pa rin naman yung konting pagmamahal. Kasi Di ba na-develop ka mo? Opo. Gaano ka nakatagal nakasal sa kanya nung when you claim to yourself, mahal ko na pala siya? Siguro nung ma-year din siguro, parang ganun. Kwentahin natin mga kaibigan. So 1 year. Opo. So 21 minus 1, 20. Opo. Minus 5, 15. Gaano mo nakatagal ka-chatmate yung lalaking yan? Yung dati mong ano? Yung seaman po, bali 5 years yan, di ba? Years po. Etong isa, yung ka-Facebook mo, gaano katagal mo nang ka-chat? 1 year po. Di ilan lahat? 14 years. Tama. 14 years, ate. 14 years lang sa 21 years, naging honest ka sa asawa mo. Who are you to call my show and tell me or try to paint a bad picture of him? Ikaw ito manloloko. Hindi, physically, yung on the phone po. Kasi Wala akong pakialam. Papa Jack, yung inisip. Wala akong pakialam kung sa phone lang. Okay. Yung inisip ko pa kasi noon, para bang ginawa ko siyang inspiration kasi inhirap. No, you are married, ate. There is no justification. Kasi active in marriage yun eh.
If your story tonight, papadyak, hiwalay kami, hindi lang kami nakapagpa-anal. Well, congratulations, ate. Kasi, Mahal talaga namin sa Pilipinas. But you were actively, ate, married to each other. yes, kasi Fang, noon, Fang, sinabi shut ko ng up! hiwalay kami, pero ayaw niyo pumayag kasi nga tinatakot po niya ako na sabi niya, papakamatay daw siya pag naghiwalay kami. Kaya yun, natakot din po ako. Kaya, pero ang iniisip ko kasi, parang gusto, kasi pag sa abroad ka po kasi, yung bang kailangan mo din ng... No. Yung bang parang puro No. I will not submit to your stupid idea na pag nasa abroad ka, it's okay to do what you did. No, hindi ko naman ginawa physically. Ate, wala akong pakialam. Stop trying to justify your... Okay. Sorry. Sorry po. Gago ka. Katarantaduhan mo. Alam ko naman po magagalit kayo, pero yun nga, kaya nga... Ate, ganito na. Okay, pangunahan na kita. Leia, Yes. kung along the way, ate, or as you spend years with your husband, you fell out of love. Alright? Yes. At nakapanlalaki ka. Ate, at naging masaya ka, at balak kong pangatawanan yan, kampi tayong dalawa. Life is a constant quest for happiness. If you did not find your happiness sa asawa mo and you found it somewhere else, ate, it might not be completely okay. Pero kung naging masaya ka, that's a consolation. Diba? Yes. And there are ways. Shut up! Consolation yan, ate. It will not make what you did right. But you were, di ba, courageous enough para hanapin yung kaligayahan mo. I am on your side sa bagay na yan. But I do not condone na gumawa ka ng mali. Pero, yung gumawa ka ng mali and here you are justifying what you did to make it look right. Dahil hindi ka masaya, okay lang na gumawa ka ng kalandian mo. Ito, hindi okay yan. Ang sakit mo sa anis, kausap. Sa lalaki, ganyan mga lalaki pag gumawa ng kamanyakan, di ba? Isisisi sa lahat ng tao na kapaligid sa kasi ganito, ganyan, para kang lalaki. Ganyan gawain ng mga lalaki pag naman babae. Lahat isisisi sa babae. Nang lalaki ka, ate. For 6 years, you entertained another guy in the picture. Not because life has presented a better option to you, ate. Because honestly, didiretsahin kita, ha? You will not have these options of chatting, di ba, for 5 years. Ibang lalaki, ate, kung hindi mo ginamit yung pinakasalan mo to get out of your town. Ayoko naman nagagalit talaga ako. Ayoko talaga nagagalit, naging cute kasi ako. Sakit ko yan eh. Actually, si Zach gusto niya mahawa niya. Gusto ko sa'yo. Anong problema mo ngayon? Ayun nga po, kasi, kumbaga, yun nga ang inaano ko kasi meron kaming, nasabi ko, minto ka na sa bisyo mo. Kasi, sabi ko, ilang beses na kitang binigyan ng chance para magbago kasi hindi ganun kadali yung magtatrabaho ako. Tapos yun nga, yung bang binibigay ko naman lahat. Tapos nagkaroon kami ng property dahil sa pagsisikap po kasi, na po 13 years na po ako nagtatrabaho. Why, ate? Do you still plan na bago siya? Hindi mo na mahal yung lalaki yan eh. Pag-iwalay ka lang, hindi mo na mahal yan. Ayun nga po, kasi hindi ko na siya mahal kaso lang ayaw niya makipaghiwalay. Tapos yun nga. Hindi mo kailangan magpaalam kung ayaw mo na. Hindi ka panihagan, hindi ka makakahiwalay. Yung advice.
sabi niya, yung pinaghirapan ko kasi meron din kasi kaming yung sariling bahay po sa Manila. Tapos yun nga, Hatiin nyo, conjugal yan eh. That's the price that you have to pay. yun nga po, hindi ko po alam kung paano ko po harapin, paano ko sasabihin kasi nga, para bang, at saka yung bang inaano ko yung pamilya ko kasi yung reputasyon din po yung iniisip ko sa pamilya po. Kasi Reputasyon? Nanlalaki ka ng ano na taon? 2 lalaki? Reputasyon iniisip mo? yung po kasi yung yung bang yung nagbaka sakali lang po kasi ako nasabi ko, yung bang sumayaman lang ako through communication, parang ganon. Sa kasi Ate, stop! Stop! I admit Stop! naman na mali po yun. Stop! Yes. Huwag mo akong Alam- bibigyan ng linya na through communication lang naman. Wala akong pakialam. Alam ko Mukha na, bang naniniwala ako sa'yo ate nung sa barko ate hindi ka naghalikan ng laki yun? hindi po kasi kasama ko. Gago! Tigilan mo nga ako. Papa Jack, mayroon kasi akong alaga, inampun na 2 years old na Diba? bata. Tigilan mo ako. Sa barko po, Papa Naku. Jack, hindi kami sa po kami sa mga, po yun. That's yung- what happens, ate. When you cheat, you lose your credibility to tell the truth. Yes, Papa Jack, I'm telling you the truth. Ano ba, in English ako, oh? Kasi po, hindi po pwede. Hindi maganda sa mata ng bata yung gumagawa ka ng kasi may Alam mo, stop lecturing me and lecturing what, di ba yung mga nakikinig sa atin kung anong tama at mali. In this story, you are no better person than your husband. Hindi, maganda sa bata yung sampaling kita ng alpombra sa pagmumukha mo eh. Hindi, Nalalaki ka pa 5 years, ate! May pasample ka pa yung ngod kita kaning baboy eh. Ano kang Gusto mo? Alam mo ate, kung ang gusto mo lang maging masaya sa buhay, kampi tayo. yun nga But po. do not try to dignify your mistakes, di ba? Just because ayaw mo ikaw yung mali. Okay. Okay po. Makapag-iwalay ka na dyan. Ganito Leia, Oo. makinig ka masabihin ako sa'yo, ha? Okay? Ay, Tagalogin ko para mas madamdamin. Naawa ko sa'yo. Because you have wasted so much time in your life. Po. Mga kaibigan, kaya yan ang sabi ko sa inyo. If you think the life you have right now, di ba, is a life that when you look back, when you age 50, 60, and you will tell yourself, I wasn't happy. Ngayon pa lang, wala ka pa sa edad na yan, makipaghiwalay ka na kung di ka masaya sa buhay mo. Because when you turn 50 or 60, you look back, oh my God, I did everything wrong. I wasted 21 years of my life being with the wrong person. Yun nga po. Di ba? There is no way you can go back and do things again. Tapos na yan. History na yan. Di ba? Guess what? Ate, you are 48 years old. Sabat ka ng sabat. May sinasabi ako. 48 ka na. Alright? What are the givens here? First, you wasted so much time. Kasalanan mo yan. You married the wrong guy. You married the wrong person. Di ba? May mga tao nagpakasal, mga kaibigan, nagmamahalan talaga, naghiwalay. Well, they married for the right reasons. Maybe along the way, it didn't work. Di ba? For them to stay together. Pero ikaw, umpisa pa lang, mali na. Ginamit mo lang siya. If you are the victim, ate, of your own stupid commitment to that guy, congratulations, you got what you deserve. Okay. Tapos, eto ka, you are 48, tama ba? Po. 48 ka na ngayon. Opo. There's nothing we can do, ate, with, di ba? With all the years na napakawalan mo at nasayang mo na. Ayoko namang maniwala din na for 21 years, puro lungkot lang inabot mo. Of course not. Yes. I believe that tonight you're calling my show because there's another option in your life to be happier. Yes. Iba ang kontento sa masaya. Maybe in 21 years kontento ka, hindi ka masaya. Maybe it's time for you to be happy kahit hindi kontento. Yes po. Di ba?
Yes po. If you are urging your husband dati para magbago at maayos yung relasyon nyo kahit di mo mahal, pero iba yung iniisip mong lalaki, makipag-iwalay ka na lang dyan. Then waste another 5-10 years of your life being with the wrong person. Papa Jack, maniwala man kayo sa hindi. Ang dami ko na kasing chance na binigay sa kanya noon. Kasi Let's not talk about the chances, ate. Kung hindi ka ng lalaki, ate, pwede mo sabihin sa akin yan. You have committed, ate, the same mistake as he did. Apo, yun yung Diba? mali. Parehas kayong nag-ambag, ate, na ikakasira ng relasyon ninyo. Huwag mo akong bigyan ng chances, ate. Alam ba niya na lalaki ka? Nahuli niya po ako sa sa message na wrong send po ako. Diba? Malamang dininay mo. Hindi po. Ilalo ko naman po. Tapos yun nga, nagtalo kami sa telepono. Tapos yun, sinabi ko na hindi naman ako nakipagkita o sa telepon lang naman yun. Sabi kong ganun kasi nga, yun, sinabi ko sa kanya na yung bang malungkot ako kaya which is ayaw nyo yung ganun. Oo, inaamin ko naman po na mali yun. Po. Inamin ko naman po sa kanya na yun nga, kakaroon kami ng communication tapos nga napapamahal na ako tapos yun, inantaan niya ako na sabi niya pag nakipaghiwalay daw ako, sabi niya yun nga, papakamatay daw siya, sabi niya. Tapos yun, tinanong ko dun sa parents ko tapos yun nga, sabi ng parents ko hindi ka rin magiging masaya pag nangyari yun pag ginawa ng asawa mo, kaya nga yun, hanggang ngayon po ganun. Tapos nga, sabi ko sa kanya, iwanan mo na yung mga bisyo mo kasi sabi ko, ayusin na natin yung problema. Tapos yun nga, magkaayos na tayo kasi sabi ko, pauwi na ako, sabi ko. Ganun na, okay, ganito Alright. Para maging madali usapan natin, ha? Po. If I am a genie tonight, and I have a magic wand dati, or if I can make things happen. Po. Alright. And you are free to make a decision ngayon nang walang masasaktan kahit ikaw. Opo. For example, you can decide. You can decide to be with whoever you want to be with. At walang obligasyon. Nobody will get hurt. Who do you want to be with? Hindi ko po alam pa. No, huwag mo akong plastic yan. Paano? Ano nga po yun? Ano ba yan? In English ko. Tagalogin natin. Halimbawa, ako si Kokey. Hindi ba si Kokey? Hindi. O sige na. Commander Bawang o sino man ako, bahala na. Halimbawa, ate, may powers ako. At pwede kong i-grant yung wish mo. Ang tanong ko sa'yo, sinong gusto mong kasama sa buhay? Pwede kang pumili ng walang mahasaktan, kahit ikaw hindi mahasaktan. If I have that power, who do you want to be with? Yung itong bago po. Exactly the point. Guess what? Ate, ganun na. Maliwanag ate, ang laman ng puso mo, yung bago mong kalandian. Tama. Po? Maliwanag na ang gusto mong makasama ay ang bago mong kalandian. Po. Tama. Po. Hindi mo kailangan ng genie, ate, para gawin yan. Hindi mo kailangan ng superpowers ng kahit sinong genie, ate, to make it happen. You can make it happen. It's a decision, di ba, that you can make, di ba, to be with someone you think you love. Yan nga po. Stop playing safe. Natakot pa. Huwag ka matakot, ate. You are 48. Ano po kung tutuhanin niya po yung Makikipaglibing ako. Huwag kang maging hostage sa atin ng ibang tao. Do not allow, never allow, mga kaibigan, someone to dictate how you want to spend your life with. How you want to spend your lifetime. Whoever you want to spend it with. Wag kang Paano po yung yung property po namin, yung conjugal property? Ay, madali na yan natin. Conjugal yan. Ikaw na nagsabi, hati kayo dyan. Period. And sabi niya kasi kung sino daw yung nagluko, yun daw yung umalis ng bahay. Hindi ako abogado, hindi ka lang sagutin yan. I am your friend. All I know right now is to tell you, do not spend another 5 years of your life being with the wrong person.
I think that's fair. Tapos yun nga, ang ano po kasi doon is, sabi ko naman, wala kaming anak. Tapos meron naman akong konting business doon sa amin sa probinsya, sabi ko. Nung nagbukas po kasi yung store ko doon, sabi ko, umuwi ka kasi wala nga ako doon kasi parang merong ano kasi nga mag-opening, sabi ko, ikaw na lang pumunta doon, pero ayaw niya talagang. Tama na yung ano, wala na akong pakialam kung ano yung, what are the factors and details that comes along with it. Wala na akong pakialam. All I know right now is you told me you wanna be with somebody else. Tama? You wanna be with somebody else ate, go ahead, be with somebody else. Ay, ayoko lang talaga nung i-dignify mo yung kamalian mo. May ginawa kang mali ate, so be it. May ginawa kang mali ate, hayaan mo siya maging, di ba? Mag-sorry ka. Kasi, ang problema kasi mga kaibigan, di ba? Kaya sabi ko sa'yo, asal lalaki ka kanina. Ganyan na lalaki mag-sorry. Sorry na. Ikaw kasi. Ganyan yung mga lalaki mag-sorry, di ba? Sorry na. Kasi naman ikaw eh. Nag-sorry ka pa, pinagbintangan mo rin niya, pinaghingan mo ng tawad. Huwag ka na mag-sorry, di ba? Kaya, because, ay, linya mo ayusin mo. Ouch! Oh my God. It's so scratchy. Ate, linya mo ayusin mo. Ano po, hindi ko naman po ginagalaw. Ha? Hindi mo ginagalaw? Landline po kasi. Huwag mong galawin, baka mag-enjoy yan. Ingay pa rin po ba? Baka Oo. sa network po. Kasi huwag yung hiiyan yung linya. Baka sa network po. Ha? Baka sa network po. Ang gulo ng line mo, parang love life mo. Hugot. Sorry po. Ayusin mo yung line mo. Ouch! Okay na po ba? Hindi! Hello po? Okay na po, Papa Jack? Wala ka namang ginawa eh. Anyways, ate, yun na lang ang ano. I cannot say sa linyang ito na ganyan kagulo. I think you got my point. Yes. Alright? Okay. Ayoko lang ate. Wait lang. Nakikinig ka? Are you there? Nakikinig ka? Yes po. Ayoko lang ate na pag nakipag-iwalay ka na, pumunta ka sa kanya, mag-sorry ka, tapos pagbibintangan mo siya. Hindi po. Diba? Take a portion of the blame kasi may kasalanan ka din. Opo. Alright? Opo. Salamat sa pagtawag. Salamat po. Mga kaibigan, si Leia po. Ang gulo ng line, sorry. Sayang. Sab sa manera mo. Russell, Loisa, Regine, Crisel, and Josel. Salamat sa pakikinig. Kayo ba yun? Mga taga-teleperformance? Pagbukas mo, absent po sila. Puyat ko kasi nandito sila ngayon. Jo Marie Abuti. Nabasa ko din kanina. Ito. All John Patrick Mon. Ano to? Ha? Ang pangit na sulat mo. Mortega eh. Pabati po kila. Ang basos pakinggan, pabati po. Space kila. Joanna Maniman Lapas and Lonnie Lynn Sobriano. Next time pag may ganito, isunganga mo sa kanya ang pangit na pangit. Ano, ako investigador? Mabasa ko ng tama yung pangit yung sulat. Joke lang. Hello kila Lindsay Punsalan, Lina JR, Grisel May Punsalan from San Ildefonso galing kay Grace. Ayan. Binabati ko po, ayan, ang buong Estrella family. Pati na rin ang asawa kong si Hazel at sa baby girl ko na si Gretch. Emmanuel. Kayo anak to?
Gretch Emmanuel? Gretch is a Canadian name. Landing ng drums. Tsaka gitara. Yung malalaki? Babae. Babae, Emmanuel? Emmanuel. Ha? Emmanuel po. Pangalan mo? Gretch yung anak mo. Sige. Gretch Emmanuel, pangalan buo. Babae, Emmanuel pangalan. Yes. Female version ng Gawa mo lang yan. Walang female version yan. Pag Emmanuel, lalaki talaga yan. Ang pangalan ng anak ko ay ano ba, Dante. Pero female version yan, ganun. Gawa kang kwento. Naloko mo kami. Pero hi to your ano. Gretch Emmanuel, cute ha. Creative. At least, di ba, Gretch? Di ba, imagine mo kung Fernando, gitara din yun. Di ba? Imagine mo, di ba? Lumahanog yung anak mo. Di ba? Ano? Ito ba, drum set, ano? Ay, Richard! Ano mga tatak ng drums? Tatak ng drums. Tatak ng drums. Drummer to eh. Tatak ng drums. Tama. Tama. Pwede, no? Ang pangalan mo, Gretch, tama. Talaga? Yung anak niya kasi pinangalan sa ano, tatak ng drum set. Pearl. Okay, Yamaha. This is my son, Yamaha. Ha? Lumanog, di ba? O kaya Akay, ganun. Wala kayo dyan. God bless sa buong Christ Charismatic Fellowship International. Binabati ko din ang kapitbahay namin. Sa Riot Mandaluyong from Eman, Australia. Emmanuel ka rin. Hey, sorry it's a good name. Kaya isip ko lang, paglaki ng anak mo, tanungin ka niya. Daddy, bakit pangalan kay Emmanuel? Babae ako. Anak, uutuhin mo siya. Actually, ano yan? Female version niya ng pangalan ko. Yung anak mo magtataka siya. Talaga po? Kasi niloloko mo siya. Tumigil ka. Huwag mong pangatawanan. Real talk tayo dito. Sabi ng gago si Papa talaga. Well, it's a cute name, ha? Cute na, Gretch Emmanuel. Naipaisip tuloy ako, no? At least, di ba, Gretch? Imagine mo kung pinangalan mo si Hanabishi. Di ba? This is my son. Di ba? Halimbawa, Fukuda. TV namin yun, gano'n. Katulad yung kukalag kanina, Maya. Pangalan Maya. At least Maya, di ba? Imagine mo kung ibang pinangalan niya, Tiririt o kaya Peacock, Gansa, Broiler. Di ba? May mga buwan na pwede pangalan sa anak. May kilala ko February, pangalan, January. May kilala ko July, June, April, cute name. Imagine mo kung naging November ka. Imagine mo lang, di ba? November ang pangalan mo. Weirdohan ba? Dahil kong issue sa buhay, uwi na nga lang ako. Chito! Huh? Di lang? Ikaw absuelto ka. Nasa Dubai. At ang Suyang family from Marlon Anghilero. Ayan. Thank you, Papsa, sa pagdalaw dito. Pabati po yung mga taga CCF Makati at A Venue from Marlon Anghilero. Maligayang pakikinig po. Alright, mga kaibigan, hello po sa mga nakahanda po sa atin, mga kaibigan. Brian De Jesus, di ba? Sabi niya, Pearl, tao kaya Zildjian. Okay lang, cute naman Zildjian. Walang masama. Yung lumanog talaga, imagine mo yan. Apelido kasi yan, di ba? Oh, huwag mong gawin first name. Ano pa ba? Ano man utak ng gitara ko? May Fender ako, okay. Taylor. May Gudan ako. Ano pa? DND. Imagine mo pangalan mo, abbreviation, DND.
Naantok na si mama. Kaya lang, bigyan mo unan yan. Unan ako dito. Para makatulog mo yung bing. Papaalam na ako mga kaibigan. I don't know what song to play. But na-miss ko lang mga kaibigan na mag-play ng magbasa ng magbasa ng lyrics ng kanta. I've been reading mga kaibigan yung lyrics ng kanta sa inyo. English, Tagalog naman basa ko ngayon. Alright? And as a form of poetry. Yung mga well-written na Tagalog songs. I'll be reading you the lyrics of the song Umiiyak ang Puso Ko by April Boys, I think. April Boy Rino. Sorry. Bobo akong pasang Tagalog eh. Sorry mga kaibigan iba-iba lang. Umiiyak ang puso ko by April Boy Rino. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Iba nila na daramang pag-ibig ko sa'yo'y totoo. Di ko na kayang humanap pa ng iba. Pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba ang kapag kapiling ka, bawat sandali, walang kasing ligaya. Ngayon ang puso ko't sumisigaw. Pati isip ko't damdamin, nahiyaw. Ang buhay kong ito'y walang halaga. Ang pagmamahal mo, mawala pa. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Pati ang isip ko at damdamin, humihiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa. Hindi ko kaya mabuhay pag lumayo ka. Mga kaibigan, that's a portion of the song. Umiiyak ang puso ko. Now let me give you the song by April Boy Rino. I'll see you again tonight mga kaibigan. Total Martes naman na. 20 minutes after the hour of 1 o'clock. Good morning, Tuesday. Thank you for the almost 5 hours of being with me. Oh yeah, mga kaibigan napaka-intense ng speech na naidaos o ginawa ng isa sa mga senadora natin, si Senator Laila. Kanina intense ito ipagtugon sa mga aligasyon against her. Intense. Pero grabe mas intense yung sama ng loob na jowa. Yung, di ba? Yung kahit gaano kakulay, di ba? Ang nagaganap sa sa ating gobyerno ngayon, di ba? Mas makulay yung awayan yung magjowa. Daig mo Ay, nako. May nagpadala sa akin dito. Ang sabi? Nasaktan, nagmahal, nasaktan, nagtaray. Diba? Maganda yan, nasaktan, nagmahal, nag-reveal. Ay, nako. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat mga kaibigan. Hope you guys are enjoying the music
And we'll be enjoying the next 3 to 4 hours or maybe 5 hours of a good conversation with yours truly, mga kaibigan, Papa Jack. Sabi ni Miss Joy Lalos ngayong gabi, Papa Jack, you sound better pero pause pa rin. Yes, I am. Pause pa rin. Maligayang pakikinig po. Bayani, maligayang pakikinig sa'yo. Bayani de la Cruz, maligayang pakikinig po. Arnold Caldea, good evening. Welcome back. Ayan. Hello to Rachel Tamayo at Tio and Cedric Tio. Maligayang pakikinig po. Nasaktan, nag-walk out, nagtaray. Ang dami. Ang dami mga memes yan na maligayang pakikinig po. Papa Arnold Caldea, maligayang pakikinig sa'yo. I'll send you the details later, if not later, tomorrow. Give me until tomorrow. Di ba? Para maidaos na yan. Maligayang pakikinig. Hello po sa mga magkakaibigang nagkalimutan dahil sa basketball ngayon. Di ba? Ginebra and San Miguel. Panalo ang San Miguel by 3 points yata. Tama ba? 92-95? Maligayang pakikinig po. Kumusta? Ano ba pinost ko tonight, mga kaibigan? Ang pinost ko tonight ay simple lang. Pinost ko dito, hindi mo pwedeng pilitin ang tao na mahalin ka kung ayaw na sa'yo. I believe that. So kung ayaw na sa'yo, mong pilitin. Tanggapin mo, di ba? Kaya lang kung pwede mo ipaglaban mo. Ang tanong, sino ba kalaban? Kasi baka mamaya, yung taong pinaglalaban mo, siya rin ang kalaban mo. Maybe that person you're trying to fight for is the one you're fighting against. Aww. English. Boo. May caller tayo. Caller number 1, si Ann ng Manila. Hello, Ann. Hello? Ann? Ann! Ann! Nawala siya bang? Alright mga kaibigan, tawagan nyo at 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Yan. Welcome back, Balakubak, sabi dito. Thank you. Yan. Maligayang pakikinig daw sa mga nakasalamuhan namin nung nakaraang Sunday sa Paddy's Point, Fairview. Si Karen Bernardo, Papa Jack, paglit naman, Karen Bernardo ng Calamba, Laguna. Happy listening po sa mga taga Calamba, Laguna. Thank you. Si Jumex ba ito? Oh. Si Jumex, ano to, Aislinn? Thank you po. Ayan. Salamat sa pinadala niya sa akin yung wallpaper niya. Yung niya, yung kanyang ang tawag nito? Ang tawag diyan? Wallpaper yan, di ba? Ang wallpaper ng phone niya ay pagmumukha ko. Cute ko naman dyan. Di ba? Sige, maganda yan. Ayan. Did I read your Did I read your name properly? Ang pangalan niya ay Jumeaux. Ang gamot. Si Christine Bejarano, nakantabay. Papa Jack, I was listening sa GNGN replay yesterday at nag-iba nga ang boses mo 3 years ago. Pero mas bet ko ang boses mo ngayon. From Christine Bejarano ng Winnipeg, Canada. Really? Actually, mga kaibigan, having hard time just trying to finish a sentence na hindi lumulunok kasi masakit talaga yung lalamunan ko. But anyways, nonetheless, diba, who cares? I'm here. Sama-sama. Pa-shoutout naman, birthday ko ngayon. Sabi ni Lane Santos, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan, wala lang. Maligayang pakikinig po sa lahat. Ano ba to?
Jack. I have a Filipino dictionary, I have a Filipino Tagalog dictionary, sabi dito. Di ba naghahanap ka, ibibigay ko na po sa iyo pagpunta ko dyan. Pabati po sa working students ng Siena College title. Uy, talaga? Wow! Ang tagal ko na naghahanap niyan. Filipino Tagalog Dictionary. Kasi marami nga ng Filipino English, English Filipino. Ang hinahanap ko yung Filipino Tagalog Dictionary. Meron daw. Sabi ni Leonard Aquino. Uy, asahan ko yan kahit bilhin ko na lang. Mura lang naman. Siguro mga... Kano siguro yan? 150 chos. Mga 200. Diba? Hindi kung magkano, di piliin natin. Kung kakayanin ko, alam mo naman, di ako mayaman. Ganun talaga, Ernst. Maligayang pakikinig po. Ayan. May kulay niya. Si Beverly ng Manila. Cute ng pangalan, Beverly. Hi, Beverly. Hello po, Papa Jack. Hi, kamusta ka? Okay lang po. Nasaan ka ngayon? Sa Malate, Manila po. Lapit mo lang. Punta mo na lang ako dito. Huwag kang tumawag. Kaya nga po eh. Beverly, O, ilang taon ka na? 31 po. 31. Batchmate. 31 ka. Opo. Ang ginagawa sa buhay? Natatrabaho po bilang kasambahay po. Ano mga nakatokang gawain sa'yo? Laba, All around po. luto. Opo. Ilang tao yan? For 3 tao po. Nag-isa ka? Opo. Washing machine naman. Mano-mano lang po. Bakit ni washing machine? Hindi po. Pwede siguro yan, no? Gawin nating mandatory, no? Sa lahat ng mga... No, magandang panukala yan, ano? Oo. Kung lalagpas ng 2 tao ang ipagsisilbihan mo, pag ikaw ay kasambahay, dapat naka-washing machine yung pamilya. Kasi pag tatlong... aminin natin, mahirap yan. Diba? Opo. Magandang panukala yan. Magkano lang ng washing machine kung nakaka-afford ka naman ng kasambahay, I'm sure kaya mo mag-washing machine, di ba na? Opo. Naisip ko lang. Anyways, ate. 31, may asawa ka na? Dalaga pa po. Dalaga. Hindi yung pa naging textmate yung nagde-deliver ng gasol. Hindi pa naman. Hindi po. Yung nag-deliver ng tubig. Hindi na po. Meron ng taon dumadaan. Hindi po. Hindi, nabiro ka lang. Sige na, kwentahan mo na ako. Ayan. Okay po. May boyfriend po ako. March po yun, naging kami. Tapos, March, April, Opo. May, June, July, August, September. Kalahating taon na rin kayo. Hindi po umabot po sa kalahating taon. Di mali ako. Ako naman umaamin sa kasalanan. O tapos, Yung naging kami, tapos nung naging 3 months po kami, nagyaya pa sa akin makipag-date. Tapos, inanahan ko po. Sabi ko, papayag po ako makipag-date sa'yo. Pero gusto ko po sa mall. Ayoko po sa ibang lugar na kung saan mo ko dadalhin. Baka hotel ka. Siyempre, yun naman talaga yun. Opo. Tama ba? Opo. Inunahan ko na po. Ngayon, sabi niya, okay, pumayag po siya. Sabi ko, kumain lang kami, tapos kwentuhan. 3 months po, mansari po namin yung 3 months kami. Tapos, sumunod na naman po na ika-4 namin, nagyaya na po siya ulit. Inunahan mo ulit. Ganun din po, inunahan ko na po. Tapos, yung sinabi ko na mall na, nagalit po siya. Sabi niya, wala na bang ibang gusto daw niya ako masulo. Naihampak, oh. Tapos, sabi ko, ayoko. Tapos, mula noon, hindi na po sinag-text sa akin, hindi na po tumawag. Tapos, nilock niya po ako sa Facebook. Kasi sabi niya sa akin, ano ba daw kwenta sa relasyon namin pag walang mangyari sa amin? Sabi ko, hindi, hanggat hindi pa po pwede, ayaw ko po. Kailan ba pwede dapat? Kasi turo po sa nanay ko, magkaka-boyfriend po ako, kasal po muna bago lahat. Kung yan ang panantunan mo at di kayo respeto ng lalaki, Opo. at nakipag-iwalay ka, wala kang masamang ginawa. Opo. So virgin ka? Opo. Oh, yun. Tsaka sa lahat ng po marami pong nililigaw sa akin.
inaobserbahan ko po sila kung ano po yung habol nila. Pag sa tingin ko po yung habol nila katawan, ako na pong kumalas. Tama yan, ate. I mean, Opo. ako ate, inahangaan kita. Congratulations, diba, for such discipline that you have sa sarili mo. Siguro, ate, ganito, may payo lang ako sa'yo, ha? Opo, sige. Alright, this is my advice to you. Opo. Marami akong kilalang lalaki. I personally know a lot of men, kahit dito sa opisina namin, na nire-respeto yung part na yan. Diba? May kilala ako, may bulong ko isa. Alright? At wala naman talagang masama eh. Siguro, ate, ganito lang. Hindi lang tama kasi na pag niyaya ka, yun ang sasabihin mo. Opo. Diba? Kasi parang pinapalabas na mukha siyang manyak. Diba? Siguro maganda sabihin mo yan pag niyaya ka na. Opo. Ano ba, sabihin niya sa'yo, halika mag-check-in tayo, tapos sinabi, ayoko. Bibigay ko lang pagkasal. Okay yun. Pero yung niyayaya ka pa lang, ang bungad mo, ayoko mag-motel tayo ha. Parang hindi na tama yun. Opo. Pero ate, wala kang ginawang masama. Congratulations. Ngayon kung masama, kung pakiramdam mo, alam mo na, Po. parang baka you feel bad dahil baka ikaw, naipagtulakan mo siya dahil doon. At kung if that's your discipline, Opo. and if you wanna keep it that way, may darating na lalaki na may respeto ka. Ayun nga po, Papa Jack eh. Huwag ka magalala, hindi na papanis yan. Takpan mo na. Tawag mo pa. Huwag niyong kakamayin kasi yung mga ulam, para hindi mapanis. Ayun po, na mga September na, wala na din po ako. Hindi na po din ako nangina, hindi ko na po din siya Ano hinahabol. yun natin, na-insulto, tsaka syempre, na-disappoint. Opo. Pero wala ka namang ginawa masama, mo siya. Oo nga po eh. Okay din po. Ano ba tanong mo sa akin ngayong gabi? Yun Kung tama po. lang ginawa mo? Opo, yun po. Ano masama? Na yung ginagawa, hindi, marami na po ako naging boyfriend. Yun po ang reason na ako yung iniiwanan dahil po doon. Ay, ate, wala. Magka-magalala. There will come a guy, ate, na i-respeto yan. Opo. Yung seryoso talaga sa'yo. Hindi lang yan ang habol. Thank you po. Hindi naman dapat talaga yan ang habol namin sa inyo. Di ba? Tsaka ba't kailangan habulin? Kung mahal ka, kung mapapatunayan mo sa babae naman, karapat-dapat ka. Opo. Di ba? Hindi mo kailangan habulin yan. Diyos ko. Oo nga po eh. Kusang lalapit yan sa'yo. Idudol-dol sa'yo yan. Yung pagkakataon naman. Di ba na, alam yan ako ano. You did the right thing, ate. Congratulations. You did the right po, thing. Papa Jack. Ayun po, tama po yung mga ginagawa ko na hindi po ako nanghihinay sa kanila kasi ganito. Kasi nirespeto ko po yung sarili ko. Ayoko po din na, yung kasi yung laging sabi ng nanay ko, kung makipag-boyfriend ka, yun nga, kahit sinasabihan po ako na old-fashioned daw ako, pero okay lang po. Na makaluma daw ako. Wala masama sa magiging ate, old fashion natin. Oo nga Di ba? Wala masama dyan. po. Ako nga din, old fashion ako eh. Wala nang masama din dyan. Diyos. Isali lang, hayaan mo na. Ganun talaga. Ayun po, Papa Jack. Thank you po, Papa Jack. Ayan lang po. At tanong ko, tama po yung lahat ng ginagawa ko. Oo naman ate. Alam mo ate, that's your discipline. At that's your morality. No one can question that. Diba? Ano nga ba yan? Sociology 101. Diba? But no one can question your morality. Morality is always based on normality. And normality is dictated by the society. Galing ko, no? Hindi ko agad sa sinabi ko. Kasi, ayan. Actually, hindi sinabi sa libro yun. Inimbento ko lang yan. Salamat sa pagtawag. Thank you. Bye-bye. Bye po. Bye-bye. Mga kaibigan, yan po yung ating caller na si sino? Si Beverly. Ayan. Binabati ko si ito si Karen, no? Karen sabi, pinadala niya ko ng picture namin magkasama ng 2012. Nag-reply, sabi ko, papangit pa natin dyan. Ano na ang itsura? Iba na itsura ko ngayon, iba na itsura mo tayo. Malay ko ba ganyan pa rin itsura mo? Parang iba na. Ay, nako. Magdali, 846-8051, 832-6171, or 1-800-10-100-5683. Papa Jack, babati na mga accountancy students dito sa EVSU. Lalo na kay Ferrer na
na Tambo Kiko, yan yun, Vito, na payatot. At kay Warren na nasaktan sa pagmamahal. Pagmamahal, lumahastan ka talaga. Papa Jaka, kung mahal ka, sabi dito ni Noel, kung mahal ka talaga ng lalaki, kahit walang pakganar, babalikan ka niya. Tama. Naisulta siguro. Yun lang. Girls, alam mo, that's actually a very wonderful discipline. Huwag niyo ibigay sa lalaki yan. Kung talagang, di ba? Kung talagang yan ang panuntunan mo sa buhay, pangatawanan mo. Yun lang siguro, ang pampuna ko lang, niyaya ka ng lalaki sa bagay kasi hindi mo na kasi maiwasan din na hindi mo rin masisita mga babae na kahit pa paano ganun na yung imagine mo niyaya ka pala, ganyan yung dialogue mo. Kasi nga may mga lalaki talagang mga makiebe talaga. Hindi lang siguro tama, di ba? Yayin ka ng boyfriend mo, alika mamasyal tayo, mag-movie house tayo. Malay mo doon lang naman yung yung kanyang gustong puntahan. Ang sagot mo sa kanya, wag mo akong check-in ha. Hindi lang tama. Pero at least nalaman mo yung kulay ng lalaking yan, di ba? Kulay birdie. Di ba ang laki ng birdie niya? Yung malaking yung kulay. Hi, Auntie Marisa Tamayo at Maribel Tio nakaantabay. Hello po. Thank you very much for calling the show. Maligayang pakikinig po. Yeah. Tawag dali. 846-8051, 832-6171, or 1-800-10-100-5683. Ayan, mga kaibigan. May caller tayo na sa kabilang line na kakausapin na natin siya. Ayan. Si Cecil ng Pasig, 47 years old. Hi po, Ma'am Cecil. Good evening po, sir. Hi, good evening po. Good evening po. Ay, wala ka pong signal. Hello? Sabi po, kasi bumaba ako. Po? Okay ba ka yan? Umakyat po kayo sa rooftop ho. Kasi, naririnig. Ma'am, wala po kayong signal ho. Oo, ano ba yan? Ay, hindi ko po kasalanan yan. Wait Huwag niyo po akong sasihin dyan. Okay, pwede na? Ayan, malinaw na. Cecil ng Pasig. Yes po. Ayan. Ilang taon na po? 47? Hindi lang ako nakutuan. Okay. Dahil problema. Yes po. Kaya nga po ako napatawag. Talaga ho. Balak niyo mandamay. Hindi ho. Hindi lang ako ng konting advice. Sa abot po na makakaya ko, ma'am, ha? Ay, kayang-kaya mo yan. Sige po. Ano po ang atin? Tungkol dun sa family ko. Okay po. Especially dun sa sister ko, yung pangatlo. Mm-hmm. Oo, kasi like kasi ko sa amin magkakapatid. Panganay ho kayo? Panganay, yes. Okay po. Mm-hmm. Tapos yung sister kong pangalawa, 4 kami. Yung sister kong pangalawa, wala rin ko sa Pilipinas. Okay. So yung pangatlo kong kapatid, siya yung nandun sa bahay na tinitirhan namin na inalisan ko. Bakit po kayo malis doon? Kasi before, magkakasama kami. Hindi kami magkakasundusan po. May time kasi na talagang as panganay, walang respeto. Okay. So parang hindi na-recognize yung pagiging panganay ko. Ma'am, anong po yung mga pagkakataon na nangyari yan? Lahat. Bihirang-bihira yung ma-recognize. Although hindi ako naghahanap ng recognition sa mga ginagawa ko as panganay, pero parang umabuso sa sitwasyon yung mga kapatid ko. Can you po, Ma'am Cecil, can you give me at least a hint, an example, kung kailan masasabi na yung pagiging pinakamatandaan nyo sa magkakapatid ay na-disregard po? Hindi, pagdating sa mga, halimbawa, mag-meeting kami, mag-iusap-usap kami as family. So parang hindi nila ina-accept yung suggestion ko or kung ano yung pwede kong ibigay na part ko pa naman as panganay. Okay, and you think as panganay, you had at least the better judgment among everyone else? Yes. Okay. Okay. So, kasi
since nung maliliit pa kami, ang laging sinasabi ng mami ko, panganay ka, magpasensya ka, hanggang Ma'am, ganito Ma'am Cecil, can you give me an example kung kailan po, kasi ma'am ganito, nagigets po kita, bilang panganay kasi at least, kahit paano, meron kang inaasahan na at least you will have the last say, di ba? You will have at least the last approval for the decisions. But it does not mean that you will always make the right decision. Do you agree? Yes. Apo. So, mami, ganito. Sabi mo kasi kanina, hindi tinatanggap yung suggestions mo. And I asked you, do you think you had the better judgment among everyone else? And you said yes. Kasi kung apat kayo and the other three decided against you, hindi kaya sila yung tama at kayo yung mali at pride lang itong kausap ko ngayon? Hindi kaya? Wala po? Ay, nawala. Kita mo na? Sabi ko sa'yo magulo ang Senado ngayon. Magulo yung line. Mas magulo love life mo. Lagi mauuwi sa ganyan tawagin niyo ako mga kaibigan. Galing ka pa na sakit? Pause lang ako mga kaibigan. Actually, last night, para lang po alam nyo, I can actually force myself to go to work. Pause lang talaga ako. Right? I can actually force myself to go to work. Kaya ng katawan ko. Kung work ko lang mga kaibigan would only involve me lifting, di ba? Some dead weights, okay ako. Kaya lang, nilalamunan coach, may main tool for working, so hindi ko kinaya last night. Actually ngayong gabi I wasn't supposed to come over and just take a rest at home, kaya lang masyado na masakit yung likod ko kakahiga maghapon, hindi ko na kaya makapasok ng hala. Di ba naisip ko naman kung nasakit katawan ko, di mag-aalak sa FR ako. Okay, sakit ng katawan, ay nako. Alaksan FR yan, Alaksan FR, kaya ang iba't ibang klase ng pain. Kaya ito ang pains tulad ng rayuma, flu pains, headache, toothache, at dysmenorrhea, mga kaibigan. 765 lamang. Alaksan FR, kaya ang iba't ibang klase ng pain. Papa Jack Magrid naman, si Toto ko, sabi dito, I love you from nene mo. Hayop? Naka-tune in yan. San Francisco, California. Uy. Hello po sa mga taga San Francisco, California. Maligayang pakikinig po. Yeah. Maligayang pakikinig po sa mga pabati sa akin, hindi ko bati-bati. Pasensya na ako. Papa Jack, sabi dito, pabati naman sa asawa ko. Happy birthday, Brian Asuncion. Sana hindi magbago ang pagsiselos mo. Joke lang. Sabi niya, sana magbago na ang pagsiselos mo. God bless and long life from Yila Negs. Actually, kung yung lalaki nagsiselos, mga kaibigan, mahal ka ng lalaki. Ganun lang yun. Pero kayo mga lalaki na ba yung selos kayo, lugar niyo naman ang tama. Gawin yung cute. Di ba? Ang alam ko lang mga kaibigan, pag lalaki nagselos, huwag yun ang tanongin pa. Nagsiselos ka ba? Bubusit sa yan. Di ba? Huwag yun tatanungin ng lalaki. Never do that. Kayong mga girls, if you know for a fact na yung lalaki niyan, yung boyfriend mo nagsiselos, huwag mong tanungin. Di ba? Sabihin mo na lang, nagsiselos ka, no? Huwag ka na magselos. Mahal kita. Huwag mong tanungin, nagsiselos ka ba? Ba't tahimik ka? Nagsiselos ka, no? Nagsiselos ka, no? Huwag niyo gagawin sa lalaki yan kasi inaasar mo siya. Dahil ang lalaki, mga kaibigan, we will never, kahit alam namin na obvious, we will never admit to the fact that we are jealous. May pride kami. Diba? Huwag niyo na kami tanungin kung alam niyo. Sabihin mo na lang, nagsiselos ka? Huwag ka nang magselos. Ganon. Halika, maglambada tayo. Ganon. Pak, ganon. Papa Jack, anong ginabot mo sa mga ulcer mo? Meron din kasi ako ngayon dalawa ang sakit po. Ay, nako. You don't want to know kung anong pinanggamot ko dito, baka gawin mo rin.
Secret. Gusto ko bigyan kita. Daling ko sa'yo. Ang pinanggamot ko sa singaw ko, mga kaibigan, ay pasensya. Kung nagpasensya ako, nagagawin ko. Bad trip talaga yun, no? Yung try mo magkatigyawat ng malaki sa bukana ng ilong. Tapos may kulangot ka. Ang hirap kunin ng... Di ba kasi madudunggol mo yung tigyawat na malaki. Di ba? Bad trip yan. Di ba? Yung meron kang malaking singaw, mga 2 singaw. Tapos, ang ulam niya fritada, yung masarsa. Yung habang kumakain ka masarap, umiiyak ka. Kasi, masakit yan, di ba? Pag napahirap ng ganun. Maanghang. Mga packing tape na buhay. Yan. May caller ulit, mga kaibigan. Dami na agad. JP na. Isa pa yan. Sabi, wait on the other line. Tapos, Hoy, tawag dali na, mga kaibigan. 832-6171, 1-800-10-105-683. Mami Conde ng Barangay Holy Spirit, Quezon City. Happy 61st birthday. Hi kay Nanay, Nene, ayan, Adelina Bauer. Ayan. At Ate Ning. Salamat po sa inyong pakikinig. Matulog na ako kayo. Huwag na makinig. Parang awa niyo, no? Ayan. Ay, nako. Ate! Halika! Hiluran mo ako, maliligo ako. Gamit ang, ito naman, hindi nyo pa alam yung kadugtong. Shield Bath Soap, galit sa sakit at dulot ng germs, may antibacterial na pareho ng leading brand. May malasakit dahil meron itong shea butter moisturizer. At super affordable pa. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association, and congrats sa mga nurses for winning as the most outstanding organization by the PRC, Philippine Regulation Commission. Maligayang buhay kinig po. Yung mga tropa, mga kaibigan, kagabi I spent a couple of hours with my tropa. Ang Kinalas Boys. Kami pang future model ng TNT. Tayo nyo lang. Tsaga-tsaga lang. Kasi kung tropa rin ang pag-uusapan, kami ultimate tropa. Kung yung tropa nyo ultimate, mga kaibigan, join the nationwide TNT Tropa Challenge. Ultimate test of friendship ito dahil lang may mga physical, ayan, online at mental challenges na talagang susubok sa inyong mga magtutropa. May meron daw mental challenges. Saan nyo magkakaibigan? Lagi may sira ulo. Diba? Nakita niyo na ba yung meme na sa barkada may laging tanga? Sa amin wala, hindi ako naniniwala doon. Sa amin wala. Meron lang laging patawa. At meron laging taya. Yung kapag nagkakatuksuhan na siya lagi yung taya. At hindi siya pikon. Meron sa amin yan. To register, go to tntph.com/Tropa Challenge. Ayan. Ulitin ko lang tntph.com/Tropa Challenge. Diba? TNT, Tropa Challenge. It's a Tropa thing. Promo runs until October 31st, 2016. For DTIF TBS, pretty perfect number is 9392, series of 2016. Makapagkape nga, wait lang. Isa pa nga. Hulaan nyo. Ano yan? Ay, naka. May caller tayo ulit. Pakilan na to. Nakakalima na tayo, ha? Hindi maganda to, ha? Kasi ang ganito lang, uuwi na ako. Diliba na to, uwi na ako. Hello? Hello? Hi. Hello po, Papa Jack. Hi, who is this? Ann? Ann or Ana? Ann. Ann. Ayan. Nag-invento na naman si Zap. Hi, Ann. Ann! Hello po, Papa Jack. Taga saan ka? Valenzuela po. Saan dyan? Sa Genti. Genti? Genti de Leon. Saan yun? Sa Valenzuela po.
Napikon siya. Hindi naman po. Parang sabi niyo, tanga ka ba? Parang yung tono Sorry naman, saan malapit? Ang tanong ko to naman, di ba ano? Hindi. Joke lang, Papa Jack. Saan malapit siya? Sa ano po, sa SM Valenzuela. SM Valenzuela. Alright. Alright, sige. Kwento na. Kasi po, Papa Jack, 15 years na po kami ng asawa ko. 15 years. Apo. Alright. Very kasal na rin po kami. Kaya kagad mo nag-asawa. Mga 16, gano'n. Hindi, Papa Jack, 15. 15. Apo. Binabasan pa, nagdagdag lang ako na isa. Tapos, at least di ba nagtagal kayo? Apo. Ate, may radyong bukas? Wala po. Ba't gano'n? Narinig ko sarili ko. Hindi ko po alam. May dingding ba dyan? Wala po. Wala kayong dingding? Hindi naman po. Ano bahay niyo, Pader ate? po, puro pader. Ano yan? Ano yung ano niyo? Bahay niyo, ate? Ha? Siyempre May po. pader. Layo ka sa Meron pader, naman ate. po. Layo ka sa pader. Malayo po. Ha? Malayo po ako sa pader. Kakwento? Yun po, 15 years na po kami. Ito lang pong last month, medyo, kasi po nasa abroad po siya. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang niya ako in-unfriend sa Facebook. Ha? Gano'ng katagal na siya doon? 7 months pa lang po. 7 months. Apo. Last month, in-unfriend ka niya. Last week lang po. Pero last last week, month po, lagi na lang po kami nag-aaway. Baka naman natin may pinag-awayan kayo at ayaw ka niya makita. Tignan natin kung saan nanggaling tong ano. Kasi, whatever ate, Kasi Papa Jack, Teka lang ate, teka lang para malinaw tayo. Ano man ang dahilan kung bakit niya in-unfriend, may dahilan. Alright? Magulo yung sinabi ko. Naniniwala ka may dahilan. It's either ate, dahil sa'yo, dahil sa kanya, pero may dahilan. Palagay mo, ano yung dahilan? Kasi Papa Jack, Hmm. nabubuksan kasi yung FB account niya. Noong time na yun, nahuli kong may kachat siya. Okay, pag sinabing may kachat ate, sino yung kachat niya? Hindi ko kilala Papa Jack pero kasi nakita ko na mga naging kaibigan niya doon sa pinag-aralan nilang ni Honjin. Ganon. Ano ba nag-uusapan nila? Yung kamusta ka na, ganon. Tapos isang beses sabi niya, kumain ka na ba? Hindi naman normal yun sa magkaibigan lang. Normal naman. Hindi Papa Jack. Depende lang sa konsepto ng pagkakatanong. Ayoko kasing bigyan ng mali sa lahat ng bagay ate. Alright? Pero hindi, kumbaga ate, hindi ka lang sanay na may kinukumusta yung asawa mo na iba. Hindi po talaga. Yan. Siselas ka. Plastic naman ako Papa Jack. Sabihin ko hindi ako nagsiselos. Di plastikin mo ako. Hindi, ayoko Papa Jack. Ay, willing naman ako plastic ako. Ayoko. Napaka-willing ko kayo. Tapos, yun. Nakita ko siya, sabi niya, sige, good night na. Bye. Sama mo ko sa panaginip. ay, mali siya na yan. Ba't kailangan managinip mo kasama? Di ba, Papa Jack? Ang sakit kaya. Hindi tama yun. Kasi ako pag nanaginip ko, lagi akong hubad. Pag sinama kita, nakikita mo to. yung an-an ko, ano ba? Ay, wala akong an-an. Natingilan niyo ako. Tapos, Kasi siyempre, nag-usap kami. Sabi ko, sino yun? Sino yung chinachat mo, ganun. Pero kasi, Papa, dinilit niya yun, pero nabasa ko siya, Papa Jack. ang galing Joy, no? Nag-delete na kami na babasa. Kaya mga boys, huwag na kayo mag-delete. Diba? Kung ano man naandun, huwag na kung ano man naandun, ipaliwanag nyo na lang, huwag nyo i-delete. Kasi pag dinilit ninyo, mas mahirap paliwanag yan. Dinilit mo Tapos. Sabi ko, bakit anong dahilan mo para i-delete yun? Napindot ko lang, gano'n. Papa Jack, lagi na lang napindot. Ay, bakit? Pinagtatagol ko pa yung mga gagong lalaki na tamang hayop kami. Nakakainis kasi Papa Jack, tapos in-unfriend niya ako. Yun lang, oo. Nagpalit muna pala siya ng password bago niya ako in-unfriend. Siyempre, pangit naman kung in-unfriend ka niya, tapos alam mo yung password. Malamang, ipa-friend mo yung sarili mo. Alam mo password. Loko-loko? Correct ko, Papa Jack. Muna niya yung pagpalit. Hana? Tapos nahuli ko rin siya, Papa Jack, gumawa ng bagong account. Ayun na nga, Tapos hanggang ngayon, dahil may mga anak kami, di mo lang siya kahit kamustahin yung anak, di kinakamusta. Nabubwisit Last ako week, talaga. Alright, ganito natin. Ano sa palagi mong dahilan?
Babae. I will not blame you. Alright, ganito ano. Ate, ba't ko narinig sarili ko? Hello? Hello, Papa Ayan, Jack. nawala. Okay. Alright, I will not blame you, aten, na it's your fault. Di ba? Kung bakit na babae yan. O na babae yan. Alright? Okay po. I will just politely ask you now, bakit kayo tumingin sa iba yan? Hindi ko nga, tinanong ko naman siya, Papa Hindi kasi Jack. gano'n, aten. Huwag mo sabihin sa akin, hindi mo alam. Hindi ko sinasabing kasalanan mo to, ha? At hindi ko sasabihin sa'yo na kahit kailan magiging tama o ma-justify ng lalaki kung bakit siya ng babae. Pero bakit kaya? Ano ang meron kang ugali? Kung meron lang. Kung wala naman natin, kung perfect ka naman sa iyong role bilang asawa, di ba? Wala tayong problema. Baka talagang manyak lang siya. Kasi ganito, wait lang. I'm asking you this because kung halimbawa magbati kayo, ate, hihilingin mo magbago siya. Tama? Siyempre po. Alright. Kung siya lang magbabago at hindi ka mag-a-adjust, uulitin niya yung ginawa niya. It has to be a learning process, di ba? By the two of you, for the two of you. Hindi po pwedeng by him for the two of you. Kailangan magbago ka rin. So tanong kita kayo natin, ano ba meron sa'yo? Ba't tumingin sa iba yan? Ayaw niya daw ng pinakikialaman siya. Tinanong ko sa kanya yung Papa Jack eh. Hindi ate, bakit? Kasi, ganito yan na. Alright. Ann, Apo. 32 ka na, di ba? Tama? Apo. Okay. Kung alam mo yung password ng mister mo, ako, I'm trying to, to assess ko yung kwento mo, ha? Kung alam mo yung password ng mister mo, that means to say, pinagkatiwala niya sa yan. There was no intention to hide from you. Apo. Tama? Apo. Okay. Kung sinabi niya sa'yo na ayaw kung pinapakialaman mo ako, may ginawa ka. Kasi alam ng lalaki na nang binigay namin ng password sa'yo, papakialaman mo yan. Kayo pa ba? Diyos ko. Pero Papa Jack, wala naman akong ginawa dun sa Facebook. Wala kang ginawa. Hindi ka nag-reply kahit kanino. Hindi, Papa Jack. Ibig sabihin problema niya to. Tapos pag lagi kami nag-aaway kasi Papa Jack, ngayon, lalo na ngayon, parang kahit na siya yung feeling ko lang na siya yung mali, bakit parang laging ako pa iaamo sa kanya? Halimbawa. Ako pa yung nagsusorry sa kanya. Katulad na nahuli ko nga yung chat na yun. Mali yun natin. Bakit ko akala mag-sorry? Nag-sorry ka ba? Nag-sorry talaga ako, Papa Jack. Paano nag-sorry? Sorry, nagsipasit kasi ba? Ganun? Sabi ko, hindi naman, Papa Jack. Sabi ko, sorry, pinakialaman ko. Kung nagagalit ka sa akin. Maling Pero sabi ko, mali siguro na pinakialaman mo. Hindi ko alam kung mali categorically. Asawa ka kasi. Iisa lang kayo eh. Di ba? Pero ate, huwag ka mag-sorry na may nahuli ka. Diyos ko naman. May nahuli ka eh. Wala honestly, technically, wala siyang ginawa mali. Di ba? Ano pa? Pero nag-uumpisa yan sa ganyan. Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Mag-meet tayo sa panaginip ko. Doon magkabulangga tayo. Ganyan yan. Mataya, tihaya. Tapos isang beses, Papa Jack, tungkol lang dun sa headset, nakakainis. Ano ba sa headset? Kasi yung headset, kasi nagbi-video call kami. Ano yan ginagawa nyo? Video call. Akala ko. Ano narinig ko kasi jokol. Meron palang Video call. video call. Ano narinig ko lang jokol. Video call. Kasi Jo, sabi ko nag-video Jo call ha. kasi kami. Tapos? Ngayon, hinahanap ko yung headset, Papa Jack, para marinig ko kasi naka-loudspeaker siya. Salta, sabi ko, sandali. Hindi kita marinig, hinahanap ko pa yung headset. Sabi niya sa akin, kasi yung tanga-tanga mo, hindi mo hanapin yung ano eh. Ginanon ako. Tapos binabaan ko siya ng ano. Sabi ko, tanga agad. Ang cute na reaction nun. Alam mo, gusto ko ng ganyan kaaway. Yung chill lang. Yan ang pinaka nakakape ko na kaaway. Tapos Di ba yung galit na galit ka na yung kaaway mo? Chill lang, okay. Galit agad, Tapos din ako nag-sorry. Sabi ko, sorry na kasi ikaw eh. Nasigawan ko kasi siya, Papa Jack. Nasigawan ko siya kasi sabi ko, sorry na. Pasensya ka na, nasigawan kita. Kasi ikaw, sabihan mo ko ng tanga eh. Ano ba't kailangan may kwento yan? Normal naman away na magkasama. Kasi Papa Jack, yung mga ganung bagay, may time kasi na naiinis ako na kahit may feeling ko na may kasalanan siya, ako po yung lagi na... An! Oh, Oo. 16 years na kayo magkasama sa buhay.
15 po. 15, no? Parang sara ulo ko. Mali ako magkwenta. Isang kalahating dekada na kayo magkasama. Alright? Opo. Malilit na bagay yan para pag-usapan pa natin. Dapat yung mga ganyan, after ng awa, mamaya okay na yun. Magkasama Hindi kasi ka. Papa Jack, nakikipag-iwalay siya sa akin ngayon. Yan ang dapat kinikwento mo, hindi yung ano pa. Nakikipag-iwalay. Mas maganda si Papa Jack, yung simulan ko sa umpisa. Para alam mo yung kwento ko. 15 years, ang haba ng kwento. Sige. Nakikipag-iwalay. Tapos, Kasi niya, sabi niya sa akin, nung in-unfriend niya ako, sabi ko sa kanya, ba't mo ako in-unfriend? Anong problema? Tapos may pinost siya na na parang ayaw na niya. Huwag na daw ipilit. Sabi ko, ano bang problema? Sabi ko, unang-una may mga anak tayo na apektuhan. Kung ako lang, kaya kong tiisin kahit wala ka. Yung mga bata po inaalala ko. Ngayon, inaano ko sa kanya, pati yung pagkamusta sa mga anak niya, binabaliwala niya ngayon. Kahit anong message ko sa kanya, hindi niya ako pinapansin. alright. Yung bang babae ka-chat niya ate, na-stalk mo na yung account. Yes, Papa Jack. Oh, anong meron? Pangit. Hindi ko tinatanong yung itsura. Ang tinatanong ko kung merong kinalaman yung mga nakapost doon. Wala na. Hindi, wala na. Papa Jack. Hindi kasi siguro maingat. Ganun. Feeling ko lang. Hindi sila masyadong nagpo-post doon kasi kasama niya sa Japan yun eh. Hindi kita sila sa Japan eh. Talaga? Yes, Papa Jack. Tapos ngayon, ewan ko. Sabi ko sa kanya, magpadala siya. Hindi naman ako kailangan kausap. Sabi ko, wala naman akong trabaho. Paano ka ako yung mga bata? Hindi ka padala. Ewan ko, Papa Jack, kasi nung last nagpadala pa siya sa akin. Ngayon, hindi ko alam kasi hindi na nga niya ako nakakausap. Okay, ganito ano. Opo. I'm sorry if I sound like as if I am not taking your problem seriously. It's because I do not want ate to cast a doubt sa iyo na maaayos nyo ito. I'm sure ate kayong dalawa mag-asawa, you've been through worse fights. For 1.5 decades kayo magkasama, mas malala ang naging away ninyo. Tama? Opo. No, mali. Tama. Alright. Hindi ko alam kung paano kita papayuhan, ayusin to. Hindi ko alam. Kasi, Hindi ko Papa alam kung Jack, paano kita papayuhan atin na sabihin sa'yo na ikaw ang nakakaalam kung paano pakakalmain itong asawa mo. Alam mo ang kiliti niyan bilang Kasi, asawa Papa ka Jack, niya. nag-delete Soy! kasi yung love ko. May sinasabi ako. Hindi ko alam kung paano sabihin sa'yo. But I believe ate, you know a way on how to create a conversation between the two of you that you can make him listen. Ano nga sabihin mo? Kasi nga, Papa Jack, noong nakaraan, Lakasan mo. noong nakaraan po, sarado kasi isip niya. Pag sinabi kong ayaw na niya ako pakinggan. Tapos, yun nga, may time pa kasi Papa Jack na nasaktan ako. Tamang selos ba? May pass pa siya na booking ko sa TextMate naman. Talagang sumasideline to. Yun, nahuli ko siya nun. Talaga nahuli ko, Papa Jack. Kasi nung tumawag yung babae, ako sumagot eh. Ba't mo kasi sinagot? Kasi pag may tumatawag naman sa cellphone ko, Papa Jack, pinapasagot ko sa kanya. Kumbaga wala naman taguan talaga. Yes. Ayun, nahuli ko siya nun sa TextMate. Alright, ganda ate. Last week lang kasi ito. I think it's very premature that tonight we come up with a decision, di ba? Kasi I believe ate, sa isang linggo na nagdaan, I mean, you are not supposed to come up with any big decisions yet. Kasi isang linggo pa lang eh. Di ba? Kayo mag-asawa, you will go through a lot of hellish fights. Pagdadaanan nyo yan. Alright? Opo. And I do not know how to tell you specifically how to deal with this. All I know ate is tsagain mo ito. And never bring the option, di ba, of hiwalayan to the table. Ayun, last Monday sabi ko yan. Kasi once na nilagay mo yung pag nag-away kayo, laging merong magasambit ng hiwalay ate. Baka magkatotoo yan. Siguro siya nagsabi, nabanggit niya ito sa'yo ngayon, but pag ikaw, wag na lang. May nabanggit ka kanina, di ba, sabi mo, kung ako lang, kaya ko. Opo. Di ba? May mga anak kami. Hindi magandang marinig yan ate. Pero sa inyo ko lang kasi binabi yung Papa Jack. Hindi,
Sinabi mo sa kanya, kamo. Hindi ko sinabi sa kanya. Sa sarili ko lang yung Papa Jack. Doon ko baka sumagot ang sarili mo. Hindi, sinasabi ko lang, tika lang. Hindi, kahit may mindset lang, hindi tama yan. It will never be okay na ang mindset mo, okay lang mawala siya. May anak lang kasi kami kayo. Ayoko. Kasi pag ganun ang mindset mo, at ibig sabihin nun, you are just there for the compliance of being a parent. Tanda mo, habang magulang ka ng 2 bata, asawa ka ng lalaking ito. Kasama yan sa role mo. Alright, let's go back to your problem. Lumalayo tayo ng kaunti. Hindi ka nag-uusap ngayon. Hindi po. Okay. Ayan mo. Allow him to take his time. Di ba? Apo. Let him take his time. Sana lang ate, I'm hoping na sana hindi siya nababae kasi maling-mali na yan. Once you put in, di ba, in the picture another character, everything's ruined. By the looks of it, ayaw kitang plastikin natin, he is flirting with another girl. Tama? Ramdam ko naman yung Papa Jack eh. He is flirting with another girl. Naawa lang kasi ako sa mga anak ko, Papa Jack. Ha? Naawa ako sa mga anak ko. Kasi bakit si Papa hindi pa tumatawag? Kasi regular naman na tumatawag ngayon nagtatanong. Nakasama. Ngayon, regular po siyang tumatawag. Everyday tawag siya. Nagtatanong yung mga anak ko, bakit di kayo nag-usap ni Papa? May problema ba, ma? I am hoping ate na ito ay kumbaga glitch lang sa inyong mahabang pagsasama. Glitch lang. Sana ate masolve niyo ito agad-agad. Sana nga po. I do not want to believe ate na this is the end of everything. I do not even want to make you feel that this is a big deal, but it is. Diba? So pasensya ka na, patawarin mo ako ate. If I am telling you tonight, do not come up with any big decisions ate. Hey, diba, do not decide hastily kasi diyan ka magkakamali. Yun lang ate. Amuhin mo. Siguro, lambingin mo. If not, allow him to take his time. Diba? But if in the process, yan ay gumawa, diba? If in the process natin makagawa ng kasalanan sa yan, kailangan din niya pagbayaran yan. Hindi rin tama yan. Sana ka, Papa Jack, di na niya ulitin yun eh. Well, at hindi ako makakasagot yan. Mahirap eh. Pangit kasi atin ng mga babae, no? Tama? Sabi niya sa akin, Papa Jack, lagi pa niya nga akong binibiro. Ikaw lang ang may only to. Ano to? Bakit to? Yung pala tunay na minamahal daw. Yeah, pati kung biro, wag mo nang i-issue mo pa yung biro. Alam mo nang biro yung partner. Oo nga, Papa Jack. Siyempre, kinikilig ako eh. Well, again, ate, I wish ate na maayos nyo ito. Sana po, Papa Jack. Pasensya na kung nakinig lang ako sa iyo. Because honestly, ate, I do not want you to make any decisions ngayong gabi. It's just too premature. Alright? Apo. Sige. Kung nakaantabay siya, anong first name niya? Gilbert. Asan siya ngayon? Lakasan mo. Sa Japan po. Japan? Sa Japan? Opo. Saan doon? Sa Tokyo, sa Nerima ko. Yun. Di pa ako nakapunta dyan eh. Weh. Hindi pa nga. Napunta ko lang Malaysia, Wow. Beijing, China, Singapore, Thailand, Vietnam, Hong Kong. Saan ako Punta ka na, napunta? Papa. Hindi ka pa nakapunta ng Tokyo Disneyland, Papa Jack? Hindi pa. Nakapunta ka na? Hindi pa. Makapagtanong eh. Makapagtanong ah. Ayos ah. Eh, plano ko eh. O ikaw na mayaman. Ano? Ako ate, only travel because the company pays for it. Ako Hindi kasi, Papa Jack, only spend for my own travel. plano yata ng company nila. Di ba? Dito lang ako sa Pilipinas. Okay na pumunta ng Kalento. Balikan, magmadaling araw, ganyan. Punta ako ng Skyway. Sky na yan eh. Okay na ako dyan. Papa Jack, Bakit? Tinanong kita. sayang nung September 18, hindi ako nakapunta sa Sangandaan. Hindi ako sayang. Hindi ka nagpunta. At ang galing ko doon. Oo. Papa Jack, alam mo, nagsisi kaya ako kasi tamang nomo-nomo kami nun eh. Kahit kumakapagsabi ng uno mo ah. Ate, lasinggerang Hindi dati yan. naman, kasi Tigilan mo ako eh. hindi Yung Papa mo na yan, term mo yan kapag umiinom ka lagi. Tigilan mo ako. Naginuman lang kami, Papa Jack, kasi yung hipag ko nandito, kadadating lang galing sa Japan. Japan din. Yes!
Ang dami Galing niyo Japan. Lalos lang sila nasa Japan. Ah, talaga? Yung kapatid po niya, mga kapatid niya. Di alam mo mag-Japanese. Hindi po. Konnichiwa lang po. Ano ba konnichiwa? Hello. Ayun ba yan? Sabi nila, Eh ba, ano yung mushi-mushi? Hello din yun, di ba? hindi ko po alam. Mosh mosh, hello. Yeah, mosh- Pagsagot ng telephone, O, di ba? mosh mosh. Mush-mush. Ah. Yun lang po. Tapos yung arigato, yun lang po. Tapos yung anong pangalan mo, yun lang po. Anong pangalan mo? Anata no na maywa, nandes ka? Ah! Yun lang po, alam ko. Akala ko anong pangaran mo. Yun lang po. Talaga. Ah, sige, Gilbert, nasa Japan. Baka nakikinig sa atin. Sana makinig. Alright. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Gilbert, sana kung ano man yung mapag-awayan natin, maayos natin para sa mga bata. Unang-una, naglalakihan na sila. Pate, isa pa. Hmm. Okay, ayoko kasi yung ganyan, yung para sa mga bata. Alam ko naman natin na, di ba, you are after, di ba, yung welfare ng family as a whole. Tama. Pero wag mo itong gustuhin na maayos para sa mga bata. Di ba? Opo. I mean, ayusin mo ito. Have the desire na maayos to because you believe that you belong to each other. Not because you want to accomplish yung pagiging magulang sa mga anak. Part yan. Malaking part yan. Di ba? But do not try to maintain a family, mga kaibigan, just because you are trying to be a good parent or parents. Di ba? Be there because you know and you feel you belong there. Di ba? So you don't waste your life. Mahal mo ba? Siyempre. Yan ang unang dahilan kung bakit gusto maayos. Di ba? Opo. Tama, sorry mga kaibigan na alam niyo magbakapagtasan niyo ako ng kilay. But I will never recommend to you na pag nasa family ka, nagpapatayan na kayo mag-asawa kayo dahil may mga anak kayo. Katarantaduhan na yan. Di ba? Kung nasa isang pamilya kayo, may anak man kayo, di ba, nagpapatayan na kayo, free yourself. Totoo na umalis. Mapatayan na kayo eh. If you spend time dyan sa family na yan dahil may anak lang kayo at nangangamati na kayo sa sama ng loob, you're wasting a lifetime. Oh, sige pa, dali. Go. Ulitin ko, Papa Jack. Alangan naman ako mag-ulit niya, sir. Siyempre ikaw. Okay. Gilbert. Sorry, kung minsan nag-aaway tayo, hindi nagkakasundo. Pakilamera ako ng Facebook account. Lahat naman kayo eh. Sorry. Seryoso na nga ako, Papa Jack eh. Sorry naman. Iyak lang ako. Walang masama. Diyan wala kang tinatago talaga. O tapos, yung game. Grabe naman si Papa Jack. Sige na, okay naman. Tapos, Sana huwag ka nang makikipag-chat kahit kanino. Dapat ako lang. Alam mo naman na ikaw lang yung mahal ko eh. Kailangan maging maayos lahat. Mga bata, malalaki na. Yan lang yung kayamanan natin, mga bata. asan mo? Yun lang, Papa Jack. Okay na yung Papa Jack. Mahal na mahal kita, Gilbert. Yeah! Papa Jack, pupunta ako dyan Wag na, okay na. Diyan ka na sa bahay. Hindi nga, Papa Jack, pupunta kami dyan. Okay na yan, diyan ka na lang. Ayaw mo. Papa Jack, kasi magpapabirma ako ng libro mo. Ano pa? Yun lang. Tapos, gusto mo bake kita ng cake. Uy, pumunta ka na. Kailan ka pupunta? Nag-bake nga ako, Papa Jack. Talaga? Yes. Gusto ko ng yema cake. Yema cake lang, Papa Jack. Gusto ko nung yung BTS, yung cake sa Aristocrat. Alam mo yan? Hindi. Yung better than sex na cake. Wala. I'm not kidding, mga kaibigan. There's a Ano, cake Papa called Jack? BTS. No, totoo, yung sa Aristocrat. Yes, Message better kayo, than Papa Jack. better than sex yung pangalan ng cake. Well, mga kaibigan, sorry, I do not have the privilege to compare the cake better than Pak Ganarn. It's just really unusual to eat cake while but I'm sure if it's comparable to Pak Ganarn, it must be a good cake. Nung nakita ko yung cake niya, mga kaibigan, better than sex. Tapos nakita yung katabi niya,
Black Forest, may naisip na akong body part. Sabi ko, ano ba itong maki? Ay, nako. Ano siya? Nakita ko, hinihiwa yung Black Forest. Sabi ko, paano pag nag-shave yan? Ano na pangalan yan? Black na lang. Ay, sorry. Sabi ni Biro ka lang, ha? Okay lang yung Papa Jack. Yun lang ate, I'm sorry kung biniro kita ng biniro. I do not want you ate to feel na big deal na ito. Para, masolusyonan yan na mas magaan. I do not want to cast a doubt sa iyo. At maramdaman mo na kailangan na mag-panic. Kasi baka mamaya simpleng away lang ito. Misunderstanding. Diba? Alam mo, at gamitin mo itong pagkakataon na to and to tell yourself na hindi mo papalaga nung kakilala ang mister mo. I'm sure ata nagulat ka, in-unfriend ka. Tama? Di ba? So, don't be surprised mga kaibigan. Wag ko, babae, lalaki, wag kayo ma-surprise na dati hindi ka naman ganito. There's always a side, di ba, of your partner that's unrevealed to you. So, magtira kayo ng space sa mga sarili nyo to accept yung mga part na yun. Kasi kahit magsama kayo ng kayong dalawa, di ba, sa isang bahay for a couple of decades, mga kaibigan, there is a part of your partner na unrevealed sa'yo, na siguro masyado siyang reserved para ipakita sa'yo. At in time, malalaman mo, accidental man yan, sinadya o hindi, malalaman mo, and don't be surprised. I-embrace mo. Part ng pagkatao niya yan. Alright? Okay po. Ang ganda nun, ha? Ilagay niya sa book 7 ko yan. Papa Jack, pupunta ako dyan, At nadali mo cake. Yung gawa ko, homemade ko yung Papa Jack. Gusto ko ng yung malaking hiwa. Hindi nga, Papa Jack. Yung malaking hiwa. 8 by 9 na lang bibigay ko, Papa Jack. Sa inyo ni Mahal. Bye! Salamat sa pagtawag natin. Bye-bye. Salamat po. Kanina daw? Hindi ko mag-isa. Nay! Hindi ko na lang hiwain. Akin na lang. Salohin ko na lang. Sabi ni Miss Leslie Hornbeck, ha. Natawan-tawa naman yung friend kita dyan. Joke lang. Kamusta ka, Miss Leslie Hornbeck? Hi, dear husband. Big Dog. How are you doing? Maligayang pakikinig po. Hello po sa mga bisita ko ngayong gabi. May bisita po ako dito, mga kaibigan. Si Tito Boy Abunda nandito. Ay, kamukha lang pala. Sorry. Maligayang bati po sa mga nakaantabay sa atin. Joy Lala is tuning in right now. How are you doing? Kamusta? Sarah Galsim, nakaantabay. Si Maria Leonora Teresa Valenzuela. Aba ng pangalan, ano? Maria Leonora Teresa Valenzuela. Parang puro lugar lang siya, no? Buong pangalan, lugar lang. Ang alam nyo, isa rin sa mga struggle ng bagong magulang yan, magbigay ng pangalan sa mga anak. Minsan, pinapangalan ng anak sa place. Di ba? Barcelona. May pwera makikita. Kilala ko Barcelona pangalan. Nakabati na ako ng pangalan Barcelona. Di ba? Meron Luz Minda. Mga Luzon, Visayas, Mindanao. Di ba? Ano ba? Meron mo nagpangalan Ifugao, gano'n. Ay, malay mo, katutubo ka, bakit ba? Ako, taga-norte ako. May magandang pangalan, no? Lugar. Okay, pangalan mo yung anak mo sa mga halaman. Ano ba isa? Hyacinth ba? Bulaklak? Tama? May kilala ko hyacinth na pangalan, di ba? Ang rose ay bulaklak. Di ba? Ano pa ba? Makahiya. Huwag naman makahiya, Brad. Maganda mga pangalan mo ganyan. Pangalan mo sa anak mo aloe vera. Yung kapalit kutsay. Yung mga herbal. Diba? Diba? Anong gusto mo? Makahiya? Makabuhay? Yung makabuhay sa Quiapo, di ba meron yan? Yung tour niyan dati, yung
Di ba? Yung pag nagpunta ka sa gilid ng Quiapo, makikita mo, hindi ang katabi ng mga kandila, tawas, tsaka yung pamparegla. Ay, totoo, hindi ako nagbibiro, di ba? Makikita mo dyan pamparegla. Di ba? Hindi ko alam kung meron pa ngayon but when I was in college, I used to go to Raon. Lakad-lakad, makikita mo dyan, pamparegla. Meron dyan category 1 to 2 months. 2 to 4 months. Ay, nako. Tama? Ay, nako. Di ba? Katabi namang mahuhula. Kaya dyan, ikaw na nagpapahuli, ikaw pa ini-etchos. Ikaw na nagbabayad, ikaw pa i-etchingin. Ang mga hula ganito lagi. At pag mga kaibigan, kapag nagpahula ka, gusto mo magpangkat ng mga hula, man. Ganito. Sabi mo. Depende sa edad. Kung ang edad nito, pwede pa makapag-abroad yan ang hula mo. Ang hula ganito, sabihin mo, ay, kung hindi next year, a year after that, makakapag-abroad ka kung mag-a-apply ka na. Siyempre, pag ikaw yung hinulaan, mag-a-apply ka nga. Diba? At malamang 1 or 2 couple of years, mga kaibigan, makaalis ka. Pag nakaalis ka na, sabi mo, oh my God, nagkatotoo yung hula. Tama na. Matama ka lagi. Halimbawa, wala ka. Ay, mayroon kang kamag-anak na malaking inggit sa'yo. Mga kaibigan, sa 100 tao, mga kaibigan, siguro 2 lang dyan ang walang kamag-anak na hindi. Diba? Laging meron ganyang issue sa... Tayo pa. Diba? Tapos kapag, halimbawa, hulaan ka, sa pag-ibig naman. Yan. Nakailang ano ka na ba, pag-ibig kapag sabi mo, 2 po sineryoso ko nga. Sabihin sa'yo, meron kang nakaraang pag-ibig na hanggang ngayon hindi kanya makalimutan. Totoo man o hindi, ang gagawin pag uwi ng bahay, mag-search ka na sa mga ex mo. Sa Facebook mo na sila. Di ba? Oh. Ganun eh, no? Ay, nako. Well, mga kaibigan, I'm not saying lahat ng hula ay hindi totoo, di ba? I-categorize nyo rin. Di ba? Tsaka mga kaibigan, ang hula ay hint lang yan sa pwedeng maganap. It will not happen exactly the way it was told, mga kaibigan. Minsan superstitious tayo masyado, di ba? Ito na nga yung hula sa akin. Si Miss Razel Kim, sabi niyo, Papa Jack, tatawag sana ako for some advice. Kinakabahan ako baka malata mo boses ko, huwag kang tumawag. Dahil pag tumawag ka, nakapagkwentuhan tayo, kakalimutan mo bilang kaibigan. Papapagalitan kita. Di ba, downline pa kita. Paano kita aalokin ng networking kung ganyan? Nag-aaway tayo. Hindi tama yan. Ha? Gabi-gabi mga kaibigan, may nagtatanong, may networking nga ba talaga? Meron. Diba? Masipag po ako, lahat ng pagkakakitaan na legal. I'm telling you, I'm not a scammer. Diba? Pasukin ko yan. Ano ako? Ako? Diba? Ay, nako. Sa Papa Jack, grabe yung pinangalan ng Barcelona sa alak kinuha ang pangalan. Diba ano yan? This place in Spain. Tama? Oh. Meron bang pangalan Spain? Wala pa ako na-meet na Spain. Ha? Paris, Paris, di ba? Oh. Pwede, pangalan Paris. Oh. Pangalan na may anak mo, halimbawa, Tawi-Tawi. Bakit ba? Totoo, di ba? I'm sure mga kaibigan, yung mga pangalan ng lugar na yan, pangalan ng mga tao dati yan. Di ba? Like Blooming Treat, pangalan ng tao yan eh. Di ba? Official ng, I think, Commonwealth Government. Si Blooming Treat. Di ako sure. Alright, mga kaibigan. So mga in love mo ngayon, here comes the music of Atlantic Star with the song Always. Here we go.